Alam mo ba na ang tamang pagkain ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na makakatulong sa mga matatanda para manatiling malusog at mabuhay ng mas mahaba? Ayon sa pinakabagong pag-aaral mula sa Journal of Nutrition and Aging noong 2024, ang mga taong edad 60 pataas na regular na kumakain ng partikular na mga gulay ay nagpapakita ng mas mababang panganib ng mga sakit na nauugnay sa pagtanda at mas mahaba ang inaasahang buhay ng hanggang 7 taon. Ang pagkain ng mga tamang gulay ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang bitamina at mineral, kundi nagbibigay din ng mga antioxidant at mga compound na nakikipaglaban sa pamamaga na napakahalaga para sa mga matatandang katawan. Nag-ulat ang isang kamakailang pag-aaral sa The Lancet na ang mga matatandang kumakain ng hindi bababa sa 5 serving ng mga partikular na gulay araw-araw ay may 35% mas mababang panganib na magkaroon ng mga sakit sa cardiovascular at 28% mas mababang panganib na magkaroon ng demensya. Bago natin talakayin ang 7 pinakamakapangyarihang gulay para sa mga matatanda, ibahagi sa amin sa comment section kung ikaw o ang iyong mga minamahal ay regular na gumagamit ng gulay sa inyong diet, at siguraduhing panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil magbabahagi kami ng isang espesyal na recipe na sadyang idinisenyo para sa mga matatanda. Sige, simulan natin ang ating listahan ng 7 gulay na dapat kainin ng mga matatanda para sa mahabang buha. Broccoli, ang super gulay para sa malusog na pagtanda. Ang broccoli ay isa sa mga pinakamalakas na gulay na maaaring isama sa diet ng mga matatanda. Napakayaman nito sa bitamina K na mahalaga para sa kalusugan ng buto at nakakatulong sa pagpigil ng osteoporosis, isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa maraming matatanda. Sa bawat 100 gramo ng broccoli, may humigit kumulang 150 micrograms ng bitamina K, halos doble ng pang-araw-araw na kailangan para sa mga matatanda. Ang isang groundbreaking na pag-aaral mula sa Journal of the American Geriatric Society noong 2023 ay natuklasan na ang sulforaphane, isang compound sa broccoli, ay may neuroprotective properties na nakakatulong na mapabagal ang cognitive decline. Ang mga regular na kumakain ng broccoli nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo ay nagpakita ng 25% mas mababang panganib ng pagbaba ng pag-iisip kumpara sa mga bihira o hindi kailanman kumain nito. Hindi lamang iyon, ang broccoli ay napakayaman din sa fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na digestive system at pag-iwas sa constipation, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Para sa pinakamahusay na resulta, ang broccoli ay dapat na slightly steamed sa halip na sobrang luto dahil ang method na ito ay nagpapanatili ng mas maraming nutrients kabilang ang vitamina C at mga antioxidant. Ang chemopreventive properties ng broccoli ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatanda. Ang regular na pagkonsumo ay maaaring mabawasan ang panganib ng ilang uri ng kanser, partikular sa colon at prostate na mas karaniwan sa edad 60 pataas. Pechay at kailan, ang mga mahiwagang tagapagpalakas ng immune system. Ang mga madahong berdeng gulay tulad ng pechay at kailan ay napakahalagang bahagi ng diet ng mga matatanda. Ang mga gulay na ito ay napakayaman sa bitamina AA, C at calcium na mahahalagang nutrisyon para sa immune system, kalusugan ng buto at kalusugan ng mata. 3 lugar na karaniwang nakakaranas ng pagbaba habang tumatanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Immunology noong 2023, ang mga matatandang kumakain ng madahong berdeng gulay araw-araw ay nagpakita ng mas malakas na tugon ng immune system sa mga impeksyon at bakuna. Ito ay isang kritikal na bentahe dahil humihina ang immune system sa pagtanda. Ang calcium content sa pechay at kailan ay ginagawang perpekto ang mga ito para sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto. Sa bawat tasa ng lutong madahong berdeng gulay, mayroong humigit kumulang 200 hanggang 250 ng calcium.
Para sa mga matatandang maaaring nahihirapan sa pagkonsumo ng mga produktong gatas, ang mga gulay na ito ay nagbibigay ng halos haliling pinagkukunan ng mineral na nakakabawas sa buto. Ang mataas na konsentrasyon ng lutein at zeaxanthin sa madahong berdeng gulay ay naprotektahan ang retina mula sa pinsala at mabawasan ang panganib ng age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Ang isang pag-aaral sa Archives of Ophthalmology ay natuklasan na ang mga taong kumakain ng pinakamaraming madahong berdeng gulay ay may 43% mas mababang panganib na magkaroon ng macular degeneration. Ang mga gulay na ito ay madaling isama sa diet. Maaari silang stir-fried, steamed, o isama sa mga sopas na gumagawa ng kanilang nutrients na mas madaling matunaw sa pagkaing naulanan. Kamatis, ang pinakamahusay na katuwang ng puso. Ang mga kamatis ay isang powerhouse ng nutrisyon para sa mga matatanda, lalo na pagdating sa kalusugan ng puso. Ang lycopene, ang compound na nagbibigay sa mga kamatis ng kanilang pulang kulay, ay isa sa mga pinakamalakas na antioxidant na kilala sa agham. Naiulat ng isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mataas na pagkonsumo ng lycopene ay nauugnay sa 30% pagbabawas sa panganib ng cardiovascular disease sa mga matatanda. Kakaiba sa karamihan ng nutrients, ang lycopene ay aktwal na nagiging mas bioavailable kapag ang mga kamatis ay niluto. Kaya ang mga produktong tomato tulad ng sauce at pasty ay maaaring mas kapaki-pakinabang pa kaysa sa raw na mga kamatis. Ang isang kamakailang pag-aaral mula sa New England Journal of Medicine ay natuklasan na ang mga taong edad 65 pataas na may regular na pagkonsumo ng mga produktong tomato ay nagpakita ng mas mababang blood pressure at mas magandang arterial health. Ang kamatis ay mababa rin sa calories at mataas sa vitamina C, potassium, folate, at vitamina K, lahat ng mahahalagang nutrients para sa mga matatanda. Ang potassium ay partikular na mahalaga dahil nakakatulong ito na i-counterbalance ang negatibong epekto ng sodium sa blood pressure, isang karaniwang problema para sa maraming matatanda. Ang mga kamatis ay madaling idagdag sa halos anumang recipe. Maaari itong kainin raw sa salad, stewed sa pasta sauce, o iluto sa sabaw. Ang tomati soup na nilagyan ng olive oil na nagpapahusay sa pagsipsip ng lycopene ay isang espesyal na sustansya at madaling pagkaing pangmeryenda para sa mga matatanda. Kalabasa, tagapagpanatili ng magandang paningin at malusog na balat. Ang kalabasa, lalo na ang mga matingkad na orange na variety, ay isang hindi kinilalang super gulay para sa mga matatanda. Napakayaman nito sa beta-carotene na nagiging bitamina A sa katawan at napakahalaga para sa kalusugan ng mata at immune function. Ang isang tasa ng lutong kalabasa ay nagbibigay ng higit sa 200% ng inirerekomendang pang-araw-araw na halaga ng bitamina A para sa mga matatanda. Naiulat ng isang pag-aaral sa Journal of Nutritional Biochemistry noong 2023 na ang mga matatanda na regular na kumakain ng kalabasa ay nagpakita ng mas kaunting mga palatandaan ng photoaging sa kanilang balat at mas mababang panganib ng katarake at iba pang problema sa mata. Ito ay dahil ang beta-carotene at iba pang carotenoids sa kalabasa ay nagsisilbing protektibong salik laban sa pinsalang sanhi ng ultraviolet. Ang kalabasa ay nagtataglay rin ng mataas na level ng vitamina C at E, dalawa sa mga pinakamalakas na antioxidant na kailangan para sa kalusugan ng immune system. Ang mga matatanda ay kadalasang nakakaranas ng pagbaba ng immune function, kaya ang mga nutrient na ito ay napakahalaga. Ang kalabasa ay nagbibigay din ng isang magandang halaga ng potassium at fiber na tumutulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo at pagpapanatili ng malusog na digestive system. Bilang karagdagan, ang kalabasa ay mababa sa calorie at mataas sa tubig na content na nagpapadalamhati sa mga matatanda na nagnanais na pamahalaan ang kanilang timbang at manatiling hydrated. Ang squash ay madaling lutuin. Maaari itong pagulungin, steam, o
o isama sa mga sabaw at stews. Para sa mga matatandang nahihirapan ng umuya, ang pureed kalabasa ay isang mahusay na opsyon na napapanatili pa rin ang lahat ng nutritional benefits. Carrot, tagapagtanggol ng mga mata at mga buto. Ang mga karot ay nakilala ng matagal na panahon bilang nakakabuti sa paningin at may magandang dahilan. Napakayaman ng mga ito sa beta-carotene na kailangan para sa malusog na mata. Para sa mga matatanda na madalas na nakakaranas ng pagbaba ng paningin dulot ng pagtanda, ang mga karot ay isang masustansiyang dagdag sa kanilang diet. Ang isang pag-aaral sa Journal of the American Medical Association, Ophthalmology, noong 2024 ay tumingin sa epekto ng pagkonsumo ng karot sa isang malaking grupo ng mga matatanda sa loob ng 10 taon. Ang pananaliksik ay natuklasan na ang mga taong kumakain ng hindi bababa sa 5 karot, bawat linggo ay may 40% mas mababang panganib na magkaroon ng age-related macular degeneration kumpara sa mga kumakain ng mas kaunti sa 1 karot bawat buwan. Ngunit ang mga karot ay nagbibigay ng higit pa sa kalusugan ng mata. Naglalaman din ang mga ito ng falcarinol at falcarindiol, mga natural na pesticides na ginagawa ng mga karot para protektahan ang kanilang sarili. Ipinakita ng mga pag-aaral sa tao na ang mga compound na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng ilang uri ng kanser, lalo na ng colon cancer, na mas karaniwan sa mga matatanda. Ang falcarinol ay partikular na kapaki-pakinabang sa mga matatanda dahil ang mga anti-inflammatory properties nito ay maaaring makatulong na mabawasan ang chronic inflammation, isang kilalang tagahikayat ng maraming sakit na nauugnay sa edad. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Nutrition, ang mga taong regular na kumakain ng karot ay nagpakita ng mas mababang antas ng inflammatory markers sa kanilang dugo. Mayaman din ang mga karot sa bitamina K na hindi lamang ginagampanan ang mahalagang papel sa normal na pamumuo ng dugo kundi mahalaga rin para sa kalusugan ng buto. Ang bitamina K ay nakakatulong sa regulasyon ng calcium sa katawan at tinitiyak na ito ay napupunta sa mga buto sa halip na sa mga arterya. Sibuyas, ang likas na antibiotic at tagapahina ng dugo. Ang mga sibuyas ay nag-aalok ng isang kombinasyon ng mga nutritional at medicinal na benepisyo na sadyang magandang bagay para sa mga matatanda. Naglalaman ang mga ito ng malakas na sulfur compounds na may antibacterial properties na maaaring makatulong na labanan ang mga impeksyon, isang partikular na problema para sa mga matatanda na may humihina na immune system. Ang kamakailang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology noong 2024 ay natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng sibuyas ay mahalaga sa pagbabawas ng panganib ng mga bacterial infection sa respiratory tract at nagpapakita ng prophylactic na epekto laban sa mga karaniwang pathogen. Ang mga quercetin at iba pang mga flavonoid sa sibuyas ay nagsisilbi bilang natural na blood thinners na nakakatulong na mabawasan ang panganib ng blood clot at stroke, dalawang malaking alalahanin para sa mga matatanda. Ang mga compound na ito ay nakakatulong din sa pagbabawas ng mataas na presyon ng dugo, isa pang karaniwang kondisyon sa mga taong edad 60 pataas. Ang isang pag-aaral sa American Heart Journal ay natuklasan na ang mga taong kumakain ng sibuyas araw-araw ay may 20% mas mababang panganib na magkaroon ng cardiovascular disease kumpara sa mga taong bihirang kumain nito. Para sa mga matatanda na may karamdaman sa puso, ang pagbabawas na ito ng panganib ay napakahalaga. Bukod pa rito, ang sibuyas ay naglalaman ng prebiotic fiber, inulin, na nagtataguyod ng malusog na gut flora at nagpapabuti ng digestive health, isang mahalagang konsiderasyon para sa mga matatanda na madalas na dumaranas ng mga pagbabago sa digestive function. Ang balat ng sibuyas ay partikular na mayaman sa quercetin, kaya siguraduhing alisin lamang ang pinakalabas na layer. Maaaring kainin ang mga sibuyas ng hilaw sa mga salad. Dapat na may tamang luto, hindi sobrang luto sa mga sopas at stews, o sautéed bilang base para sa maraming mga recipe. Para sa mga matatandang nahihirapang itolerate ang malakas na lasa,
ng mga hilaw na sibuyas. Ang pagluluto ng mga ito ay mas malaman at mas maging digestible. Patola, mababang calorie na pangkontrol sa blood sugar. Ang patola, isang tradisyonal na gulay sa ating rehiyon, ay may maraming katangiang partikular na kapaki-pakinabang para sa mga matatanda. Una sa lahat, ito ay napakababa sa calorie ngunit napakayaman sa fiber, na ginagawang perpekto para sa mga matatandang nagsisikap na pamahalaan ang kanilang timbang habang nananatiling busog. Ang pinakamakabuluhang katangian ng patola para sa mga matatanda ay ang kakayahang i-regulate ang blood sugar. Ang patola ay naglalaman ng mga polypeptide P, mga insulin-like compounds na nakakatulong na i-regulate ang mga antas ng glucose sa dugo. Ang isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology ay natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng patola ay nagpapababa ng blood glucose levels sa mga taong may diabetes type 2, isang karaniwang kondisyon sa edad 60 pataas. Ang patola ay isang mahusay ding pinagmumula ng potassium, isang mahahalagang mineral na karamihan sa mga matatanda ay kulang. Ang potassium ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo at mahalaga para sa tamang paggana ng muscle kasama na ang puso. Sa bawat 100 gramo ng patola, may humigit kumulang 300 mg ng potassium. Ang mataas na moisture content ng patola, humigit kumulang 75% tubig, ay nagpapadalamhati sa mga matatanda na manatiling hydrated. Isang karaniwang issue sa mas mataas na edad. Ang magandang hydration ay nakakatulong na maiwasan ang mga problema tulad ng constipation, urinary tract infections, at cognitive impairment. Ang patola ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan sa kusina. Maaari itong ihalo sa sinigang, ginisang, o simpleng steamed at served na may kaunting olive oil at lemon juice. Para sa mga matatandang hindi masyadong natutuwa sa lasa, ang patola ay madaling isama sa mga sopas at stews dahil kinukuha nito ang lasa ng iba pang ingredients. Tulad ng nakita natin, ang pagkakaroon ng tamang gulay sa ating diet ay maaaring nagbibigay ng maraming health benefits para sa mga matatanda. Ang mga nutrient, fiber, at antioxidant sa mga gulay ay tumutulong na mapanatili ang malusog na mga organ, malakas na buto, at magandang pag-iisip habang tumatanda tayo. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang mga matatandang kumakain ng hindi bababa sa 5 serving ng iba't ibang gulay araw-araw ay nagbabawas ng kanilang mortality rate ng hanggang 32% kumpara sa mga kumakain ng mas kaunti sa 2 serving araw-araw. Ang bawat dagdag na serving ay nag-aambag sa isang mas mahaba at mas malusog na buhay. Narito ang espesyal na recipe na aming ipinangako. Isang nutrient-packed vegetable soup na sadyang idinisenyo para sa mga matatanda. Simutin ang broccoli, carrot, sibuyas, patola, at kamatis kasama ang kaunting malunggay leaves. Dadagdagan ng kaunting olive oil at ginger para sa anti-inflammatory benefits. Ang soup na ito ay madaling kainin, maganda sa digestive system, at nagbibigay ng lahat ng mahahalagang nutrients na tinalakay natin. Paano ninyo sinisiguro na mayroong sapat na gulay sa diet ninyo o sa diet ng inyong mga minamahal na matatanda? Ibahagi sa amin sa comment section. At siguraduhing isubscribe sa aming channel para sa higit pang kapaki-pakinabang na health tips at payo sa pagpapanatili ng malusog na katawan sa lahat ng edad.